Ang dami po nating proyekto at umuunlad lalo ang lalawigan ng Aurora sa ilalim ng Marcos administration. At kung may konting oras, mabigay ko lang po yung kasaysayan ng pamilyang Marcos at ang kanilang pagmamahal sa lalawigan at mamamayan ng Aurora. Ang ama ng ating presidente, Ferdinand Marcos Sr., noong 1979, pinirmahan niya ang Executive Order number 7. At mula sa sub-province ng Province of Quezon, ang Aurora na dating sub-province ay naging independent province. Kaya utang na loob natin sa mga Marcos na pinanak at isinilang ang Aurora province. At ang aking ama ay nanilbihan sa ilalim ng First Marcos administration bilang presidente ng Pamantasan o Universidad ng Pilipinas. At ang anak naman ng ating mahal na Pangulo ay baka hindi nyo alam, madalas po dito nagsa-surfing at nagsa-skateboarding. Siya po ay Pangulo ng Skateboarding and Surfing Association of the Philippines. So, ako nga, hindi ko pa napupuntahan yung ating skate park. Si Vinnie Marcos, mga 2 beses nakapunta na hudan. Thank you for the love, Mr. President. At isa-isahin ko po, yung airport po natin, meron tayong bagong terminal, meron tayong bagong runway. Hopefully, pag baba ni Presidente Marcos sa 2028, na kompleto na ho yun. Dadagsa ang mga turista at darating ang mga hanap buhay nang dahil sa pag-unlad na pagdala ni Pangulong Marcos. Itong building na ito, na kompleto last year, in-inaugurate po natin sa ilalim ng Marcos administration. Yung building sa tapat po ay isang branch ng National Museum. Ma-inaugurate natin kung hindi sa Disyembre, baka sa first quarter of next year, Mr. President. Again, thank you to your administration. Yung magkakaroon tayo, nandito may taga-Kasiguran, taga-Dicadi ba ho dito? Taga-Dicadi area. Ayan. Isa lang pong nakita kong kamay. Pero si Mayor Roy Soriano, si Mayor Torres, nandiyan dyan. So alam nila, magkakaroon tayo ng first Ascot branch sa Dicadi area sa ilalim ng Marcos administration. Yan po ang State College namin, Mr. President. Aurora State College of Technology. The branch is in Baler and there is no branch in the northern 3 towns. So this branch will serve and deliver quality education at affordable cost to Aurorans living in the northern 3 towns. And they are primarily Ilocano. You will be happy to hear, Mr. President. So lahat po yan, hindi ordinaryong proyekto lang ho yan. Yan ay malakihang proyekto at binigyan po ng oras, binigyan po ng resources ng ating mahal na Pangulo. Hindi natin magagawa yan kundi sa ilalim ng kanyang administrasyon. Thank you very much, Mr. President. Sana masusundan pa ho yan. But thank you again, Mr. President. Lubos na pasasalamat ang buong lalawigan ng Aurora dahil sa inyong pagdalo. Thank you very much. Mabuhay po kayo.